Good morning sa ating lahat. Lakas pala. Okay. As we begin po our worship service, may I request everyone to please stand up po. As we draw near to the presence of our Lord, let us open our hearts and accept the Holy Spirit as we sing, "Open the eyes of my heart." Let us sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. No, I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Let us sing one more time. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high. See you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Lord Heavenly Father, as we open our hearts today, Panginoon, Lord God, we welcome us, Panginoon, na may buong puso, Panginoon. May lahat nandito, Panginoon, na pagkalooban niyo po, Panginoon. Wisdom and knowledge, Panginoon, sa aming pagsamba ngayong araw na ito, Panginoon. Ikaw lamang maluwalhati, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa aming pagsisimula. In Jesus' name we pray. Amen. At sa pagkakataon pong ito ay pagkaroon po tayo ng individual and silent prayer. At pagkatapos po nating karoon ay pwede po tayo maupo.
May I request everyone to please stand for the reading of the scripture. This is from 1 Corinthians chapter 1, verses 18 to 25. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world? For since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. For Jews request a sign, and Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks a foolishness. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God, because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats. Tayo po ay manalangin ulit. Lord Heavenly Father, we praise you and we magnify you, Panginoon. Sa araw na to, nagkalaw, Panginoon, para lamang sa iyo, Panginoon. Lord God, we thank you, Panginoon, sa lahat ng mga tao nandito, Panginoon, na dadalaw sa iyong simbahan, Panginoon. Upang mag-aral ng iyong salita, Panginoon. At ingatan niyo po pa, Panginoon, ng mga miyembro ng simbahan dito, Panginoon, na papunta dito, Panginoon. At mapaalala sa kanila, Panginoon, na ito ay yung oras, Panginoon, at araw, Panginoon. Araw niyo, Panginoon. Lord God, naway sa aming hububungan at pagsisimula, Panginoon, kayo po ang gabay sa amin, Panginoon, sa aming programa ngayong araw na ito, Panginoon. Lamang malahati, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Let us please stand up to sing our response song. Glory be, ready, sing. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, 'tis now and ever shall be, world without end. Amen. Amen. At ngayon po ay dadako muli tayo sa ating pag-aawitan. And this song is a reminder that we can choose to worship God not just in the good times but also in the wilderness, in the trials and in the valleys, because His presence never leaves us and His promises remain true. Let us sing, Blessed be your name. Sing. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. And blessed be your name, and found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise.
the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. When the sun shining down on me, when the world's all as it should be, blessed be your name. Blessed be your name. On the road marked with suffering, there is pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name Of the Lord. Blessed be your glorious name. Give and take away. You give and take away. You Give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You Give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be your name of the Lord. Blessed be your glorious name. Amen. At sa ating pagpapatuloy ng pagkakantahan, may this remind us that this song is a powerful declaration that the name of Jesus is a strong and mighty tower, a shelter like no other. In His name we find peace, hope, and strength. Let us sing your name. And your name is a name like no other. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Sing. As morning dawns and evening fades, you inspire songs of praise that rise from earth to touch your heart and glorify your name. Your name is a shelter like no other. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nation sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Sing. Jesus, in your name we pray.
Your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. There's nothing has the power to save. But your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save. Let us sing one more time. But your name is a strong and mighty tower. Your name is a shelter like no other. Your name, let the nations sing it louder. 'Cause nothing has the power to save but your name. Amen. Lord Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, Panginoon. Lord God, tanggapin niyo po nawa, Panginoon, aming mga handog na awi para lamang sa inyo, Panginoon. You be risen high, Panginoon. May taas ang iyong pangalan, Panginoon, ngayong araw na ito, Panginoon. Sa aming pagtutugtog, Panginoon, mga Panginoon, ay ubayan niyo po ang bawat isa sa amin na naririto, Panginoon. At sa pagpapatuloy na aming pagsamba, Panginoon, kayo po ang magabay sa bawat isa, Panginoon, na nandirito. Ito po ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pari na po tayo. Tayo po ay dadako sa ating pastoral prayer. Let's pray. Our mighty God and our loving Father in heaven, we thank you so much, O Lord, for this morning that you have bring us together once again in this place to worship you because you are worthy to be praised and to be worshiped, O God, this morning. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na ibinigay po sa amin na dahil po dito kami po ay nakakapagpatuloy sa aming pong pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon, sa aming pong paglilingkod sa iyo, Diyos. We thank you so much, O Lord, for the victory that you have given us from all temptations and from all trials, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa victory na kami po, Panginoon, ay ginawa mong mananagumpay sa mga dumarating na mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, upang patuloy, O Diyos, na amin pong maialay, may handog ang pagsamba, ang pagpupuri na siyang nararapat sa iyo, Panginoon, sa araw po na ito, O Diyos. Indeed, you are the God who created all things, O Lord. You are mighty. You are sovereign over your creation, O God. Lalo na po sa amin, Panginoon, ay pong mga niligtas, O Diyos. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na mula sa amin, na una sa lahat ay iyong mga nilikha. Mula sa amin, na higit sa lahat, ay iyong mga niligtas, Panginoon, ay nararapat na aming ialay sa iyo ang pagsamba, ang mga pagpupuri na siyang nararapat sa iyo, Panginoon, sa araw po na ito, Diyos. Lord, forgive us of our sins, Panginoon. Continue to cleanse us and direct our path, Panginoon, towards your righteousness.
Help us, O Lord, that this morning may we offer you a sweet-smelling worship, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na nawa maging gaya ng isang mabangong hain sa iyong harapan ang aming pong pananambahan, Panginoon. Help us to humble ourselves, O God. Help us to realize, Panginoon, how sinful we are, and you only who can give us salvation, Panginoon, and sustaining grace for us to continue to serve you and worship you, O God. Mula po sa aming mga sarili, Panginoon, wala po kaming lakas, wala po kaming sariling kakayanan, Panginoon. Ikaw lamang ang pinanggagalingan ng aming kalakasan, Panginoon, ng aming kakayanan, O Diyos, upang kami din ay makapagpatuloy, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo. Help us, O Lord, to realize all these truths, Panginoon, with all humility. Nang sa ganun, Panginoon, ikaw ang siyang tunay na magtataas sa amin, Panginoon. Ama, sa oras na ito, nais po namin ding idulog sa iyo sa panalangin, Panginoon, ang mga ministries na iyo pong pinagkatiwala sa iyong mga anak sa iglesyang ito, Panginoon, gaya po ng music ministry, Panginoon. Salamat po sa iyong mga anak na ginagamit upang pangunahan ang pagpupuri, ang pag-aawitan sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, you may continue to give them also a heart that are full of joy, Panginoon, sa kanila pong pangunguna sa aming pag-aawitan sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang kanilang buhay at patuloy na bigyan ng kalakasan, palaguin sa kanilang pananampalataya, Panginoon. Help them to mature spiritually, Panginoon, upang sa tuwing pangunahan po nila sa pag-aawitan, sa papuri, Panginoon, ang kongregasyon nito, Diyos, ay sama-sama po kami, Panginoon, na maghahandog sa iyo ng pagsamba na nagmumula sa aming mga puso, Panginoon. Dalangin din po namin sa oras ito, Diyos, ang iba pang mga ministries, Panginoon, sa iglesyang ito. Ang mga officers, Panginoon, ng iglesyang pong ito, Panginoon, na yung ginagamit upang pangalagaan ang mga gawain, ang mga tungkulin, Panginoon, sa iglesyang ito. Kayo dinawa ang patuloy na magpala sa kanilang buhay, Panginoon, magbigay po sa kanila ng puso, Panginoon, na may kagalakang gampanan ang mga tungkulin na yung ipinagkatiwala sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Diyos, ang mga kapatiran po namin, Panginoon, na naghanap buhay, nagtatrabaho. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo pong mga pagpapala sa kanilang buhay o sa buhay ng bawat isa sa aming, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, na kayo dinawa ang siyang magbigay ng kalakasan, ng kalusugan sa iyong mga anak, Panginoon, upang sa mga trabaho na ipong ibinigay sa bawat isa sa amin ay magampanan po namin ito ng may magandang patutuo, Panginoon. Lalo na po sa mga mayroong mga higher ups, Panginoon, na kung saan nagsusupervise, Panginoon, na sa magitan po ng kanilang magandang pagganap, Panginoon, o mabuting pagganap sa mga gawain, sa mga trabaho na yung ibinigay sa kanila, Panginoon. Ito po ay magsilbi na kanila pong buhay at magandang patutuo, Panginoon, sa kanila pong mga employer, Panginoon, at sa mga kasamahan sa trabaho, Panginoon, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, O Diyos. Ama, dinadalangin din po namin ang mga kapatiran po namin na may mga sakit, Panginoon, may mga karamdaman, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga binigyan mo ng kagalingan, Panginoon, at binalik muli ang kalakasan, Panginoon. Gaya na lamang, O Diyos, ni Sister Cecil, Panginoon. We thank you so much, O Lord, for once again bringing back her strength, Panginoon. Dalain po namin, O Diyos, na kayo po nawa ang patuloy na mag-sustain sa kanya, Panginoon, na magtuloy-tuloy po ang kanyang maayos na kalusugan, Panginoon. At kung yung luluubin, Panginoon, ay lubusan po na mawala, Panginoon, ang kanya pong karamdaman, Panginoon, at patuloy at lalo po siyang gumaling, Panginoon. Ganon din po ang iba pa naming mga kapatiran, O Diyos,
kagaya po na ni Bakbak, Panginoon, at ng iba pang mga kapatiran na may mga sakit din po, Panginoon, lalo na po yung mga may sakit ng cancer, Panginoon. We pray, O Lord, na kanila pong maranasan, Panginoon, patuloy ang iyo pong kapangyarihan, ang iyo pong dakilang biyaya sa kanilang buhay sa magitan ng pagbibigay mo po sa kanila ng kagalingan, Panginoon, at ng patuloy na kalakasan, O Diyos. Ama, dinadalangin din po namin sa oras na ito, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na nagko-contemplate, Panginoon, to transfer, Panginoon, from one job to another, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na i-prepare mo po sila, Panginoon, at nawa, Panginoon, kayo po ang magbigay sa kanila ng higit na maayos at magandang uri ng trabaho, Panginoon. Bigyan mo nawa sila ng katalinuhan, O Diyos, sa mga interviews na kanila pong pagdadaanan, Panginoon, at dalangin po namin, O Diyos, na kayo po magpala sa kanila ng mga panibago at mas mainam, Panginoon, na trabaho, Panginoon. Dalangin po namin sa oras ito, Diyos, ang mga ministries, Panginoon, sa darating po na mga araw, Panginoon, gaya po ng aming Family Day, Panginoon, nang gagawin po na 7 last words, Panginoon, at ganun din po ang sunrise service, Panginoon, sa darating po na Holy Week, Panginoon. Dalangin po namin na anuman po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, kayo nawa ang mag-provide, Panginoon, lalo na po sa financial, O Diyos. Lord, we admit, Panginoon, that when it comes to financial, Panginoon, kami po ay madalas na nag-aalala, Panginoon. So Lord, help us to trust you completely, O Lord, sa pangangailangan po na ito, na amin pong panghawakan na ikaw ang siyang tunay na may-ari, Panginoon, ng lahat ng mga bagay, at ikaw po ang may kapangyarihan na may kakayanan na magkaloob sa iyong mga anak sa amin po mga pangangailangan, Panginoon, maging ng pinansyal, O Diyos. Dalangin po namin na nawa, Panginoon, sa mga gawain po na ito ay maluwalhati po naming maisakatuparan, Panginoon, at magawa, Panginoon, ang mga gawain po na ito, Diyos. At nawa, gamitin mo po ito upang kami ay patuloy na palakasin at patatagin sa aming pananampalataya at sa aming relationships as brothers and sisters in the Lord, Panginoon. Ama, dinadalangin po namin ang darating po na election, Panginoon, na bigyan mo nawa kami ng discernment, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, on how to choose the right candidate, Panginoon, para po sa manungkulan sa aming bayan, sa aming gobyerno, Panginoon. Lord, help us and ilayo mo po kami, Panginoon, mula sa mga hindi matalinong pagboto, Panginoon, pagpili, Panginoon, ng aming pong iluluklok na mga manunungkulan sa aming gobyerno, Panginoon. And we pray ng isa pong mapayapa, Panginoon, na eleksyon, Panginoon, sa darating po na halalan, O Diyos. At sa po namin, ipinagkakatiwala din sa araw na ito, sa umagang ito, ang aming pong pananambahan. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang manguna sa amin, magpala, Panginoon. We pray also for the missionaries, na kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanila, gumamit na kanilang buhay upang dalhin ang ebanghelyo sa mga lugar, Panginoon, na hindi pa naaabot, O Diyos, ng magandang balita ng kaligtasan, Panginoon. At ingatan mo po ang kanilang buhay. At nawa, Panginoon, kami na hindi po nakakapunta doon sa mga lugar na kanilang napupuntahan, Panginoon, ay makibalikat sa gawain po ng misyon sa magitan ng patuloy na pananalangin sa amin po mga missionaries, Panginoon, at kung maaari, O Diyos, maging sa pag-support, Panginoon, financially, Panginoon. Ama, dinadalangin din po namin ang mga manggagawa, gaya po nila Pastor OG, Panginoon, Pastor David de la Paz, Panginoon, Brother Dan, sa kanyang pangunguna doon sa IBF, at sa iyo pong lingkod, Panginoon. Ganun din po ang mga kamanggagawa, gaya po ng mga deacons, Panginoon, na mga Sunday school teachers, Panginoon, na nagtuturo ng iyong mga salita sa mga kapatiran, sa mga bata, Panginoon. Kayo nawa ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, ng patuloy po na kasiglahan at ng katalinuhan sa pagdadala ng iyong mga salita, Panginoon, na itinuturo sa mga kapatiran at sa mga
nakikinig, Panginoon. Sa po namin itinataas at inihiling ang lahat ng ito, Ama, kasama po ang mga pasasalamat sa tanging makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Let us sing our response song. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ears to us, and grant us thy peace. Amen. Mari na po tayo. At sa linggong ito, kapasalamat tayo na muli tayo makikinig sa tanging bilang para sa Panginoon bago tayo makinig ngayon sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Tawagin po natin ating kapatid na magbibigay ng tanging bilang para sa Panginoon. Hello? Okay na.
Jesus, ako'y aahawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. At lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. At lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo, O Jesus. Luwalhatiin ang pangalan mo. To God be the praise. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. First time po narinig si Sister Glaze na umawit, pang tawag ng tanghalan. Yan. So purihin ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awitin na ating pong narinig. So sa pagkakataong ito, tayo po ay dadako sa mensahe naman ng salita ng Diyos. At gaya po ng ibinigay na theme ni Pastor Oji sa amin nila Brother Hitchem sa buwan po na ito, about the cross of Christ. So atin pong, inanya ko po ang bawat isa na atin pong buksan ang ating mga Biblia sa ating scripture reading kanina sa passage from 1 Corinthians chapter 1. So babasahin ko lamang po ang verse 18 at verse 24. At pakisundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Bible. 1 Corinthians chapter 1, verse 18 and verse 24. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Verse 24, but to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po muna ay sumandaling
dumako sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat muli, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos, na malaya po naming mapag-aralan minsan pa ang iyong napakalagang mga salita sa aming pong buhay bilang po mga mananampalataya. At lalo't higit sa lahat, Panginoon, tungkol sa mensahe, tungkol sa iyo pong krus, Panginoon. Dalayan po namin, O Diyos, na bigyan mo po kami ng puso na may pagpapakumbaba, Panginoon, na nakahanda, O Diyos, na tanggapin ang mensahe ng iyong mga salita. At dalangin po namin na sa magitan din ng Banal Espiritu, buksan mo po ang aming puso at isipan, Panginoon, na aming pong maunawaan ang mensahe ng iyong mga salita, nang sa ganon ang iyong kalooban sa aming buhay, na kami po ay lumago sa kaalaman ng mga katotohanan sa iyong mga salita, Panginoon, ay maganap sa aming mga buhay. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang oras na ito, pagpalain mo nawa ang bawat isa, at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. Ito pong lahat ang aming samo at panalangin sa makapangyarihan na pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Ako po personally bilang pastor, I honestly admit that there are times na kung saan ay natatanong ko po ang mga katanungan na ito. Na una, why preach the cross of Christ? Why stand here saying these things? Does it really make any difference if we preach the cross of Christ to the people? Aren't there enough words in the world today? So, why add to them? Lalo na po sa personality ko na meron po akong yung inferiority complex. Na kapag narinig ko na yung napakagandang mensahe ng awitin, kagaya ng inawit ni Sister Glaze kanina, parang ayaw ko nang tumayo. Dahil sapat na yung mga mensahe ng inawit. At bukod sa napakagandang mensahe ng awitin na inawit, ang ganda ng pagkaawit. At na-bless na yung mga kapatiran, ang mga member po. And so, doon minsan, lalong nakakaramdam ako personally ng, ng inferiority. Especially, pagdating po sa pangangaral ng cross ni Kristo. And I believe many of us also as Christians, and the clear evidence is the few Christians who continually teaching and sharing about the cross of Christ to the people around them. Di po ba? So, ilan na lang po sa mga Kristiyano minsan sa loob ng simbahan ang patuloy na nagbabahagi ng tungkol sa cross ni Kristo sa mga tao. Because sometimes these questions are our questions also in our own life, sa atin po mga buhay. So kaya, gaya ng isang line kanina ng inawit ni Sister Glaze, na ako'y natagpuan ng iyong dakilang pag-ibig doon sa cross. Kaya, yun po ang patuloy pa rin na nagbibigay po ng dahilan upang bagamat dumarating po tayo sa pagkakataon na atin pong tinatanong ang mga tanong po na ito, kung kailangan pa ba nating patuloy na ibahagi ang krus ni Kristo sa mga tao. Subalit sa tuwing maalala po natin kung ano po yung naidulot na napakagandang pangyayari sa buhay ng isang makasalanan na nabago dahil sa krus ni Kristo. Dahil sa krus ni Kristo. In our passage, in our text, dito mapapansin po natin, sa binanggit po dito ni Apostle
Paul, nabanggit niya po yung dalawang grupo ng mga tao dito sa mundo. At may kanya-kanya po silang pananaw at paningin tungkol sa krus ni Kristo. At yan po ang ating papansinin sa oras po na ito. At bilang unang bahagi sa dalawang uri ng grupo ng mga tao na ito dito sa mundo, na binanggit dito ni Apostol Pablo, atin pong unang pansinin yung the group of people na tinawag niya dito that those who are perishing. Those who are perishing. So when it comes to the message of the cross of Jesus Christ, this first group of people in this world na tinawag po ni Apostle Paul na perishing people. Ang kanila pong pananaw sa krus ni Kristo, ang sabi dito ni Apostle Paul, for them, the cross of Christ is folly, foolishness, kahangalan para po sa kanila. So gaya po ng mababasa natin yan sa first part ng ating text sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 1, na sabi dyan ni Apostle Paul about this group of people. For the word of the cross is folly to those who are perishing. Kahangalan para sa kanila ang cross ni Kristo. Bakit po ganito ang kanilang pananaw patungkol sa krus ni Kristo? Why the message of the cross of Christ is foolishness to those who are perishing? So yung una pong dahilan na atin pong titingnan dito, first, because it isn't useful for them. The cross of Christ is not useful for them. Gaya po ng binanggit ni Apostle Paul doon naman po sa chapter 2 ng 1 Corinthians sa verse 14, na sabi niya rito, but the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. They are spiritually discerned. So Apostle Paul in verse 18 of our text in 1 Corinthians chapter 1, tinawag ni Apostle Paul sila na perishing people. And then para sa kanila ang cross ni Kristo ay foolishness o kahangalan. Dahil kung atin pong titingnan yung strong concordance, una yung tinawag ni Apostle Paul sa kanila na yung pananaw nila sa cross, na for them the cross of Christ is foolishness, kahangalan, kalukuhan para sa kanila. So yung word na folly o foolishness, sabi ni Strong sa kanyang Strong Concordance, foolishness means, sabi niya, silliness. Yan, medyo mali dito sa or absurdity. At yun nga po yung ginamit dito sa ESV translation, yung word na foolishness, na kung saan ito po ay kapareho din ng word na uselessness. At yung kanila pong pangalan na tinawag ni Apostle Paul, that they are perishing people, yung word po na
perishing, ang ano po naman yan, ang original niyan ay yung Apollomi. Yan. Na ang meaning nito, paano ba natin? Medyo sa dito malabo. Yan, yung meaning niyan, the abase or the base of, to destroy. And then, literally or figuratively, destroy, die, lose, or perish. But then, doon po sa bandang taas, makita po natin yung number 2 na sabi dyan, render useless. Render useless. At bakit po natin ito pinansin at binigyan ng diin yung kahulugan na ito ng tinawag ni Apostle Paul sa kanila na they are perishing people. Yung kanilang pagiging useless. Mula po sa kanilang sarili mismo na walang silbi, yun po din ang kanilang kaisipan at ang kanilang pananaw lalo na sa krus ni Kristo. At ito po ay napakahalaga sa panahon natin because two of the great issues ng mga nagsasabi na sila ay Christian sa panahon po natin, they are after the things that are useful for them. Marami pong mga tao ngayon ang naghahangad lamang ng mga bagay na kung saan ay mapapakinabangan nila, magiging kagamit-gamit sa kanila. Kaya, kung ating pong maalala, nabanggit din po natin dito yung the law yung pagtanaw ng utang na loob. So pagkatapos po na gumawa ng isang Kristiyano ng magagandang bagay, ay kanya pong iniisip that he or she has the right to demand from the Lord because of what he has done. At doon makita po natin kung ano po minsan ang motivation ng isang tao, maging ng isang nagkiklaim na siya ay Kristiyano, sa kanya pong pagsunod sa ating Panginoon. Just like the time of our Lord Jesus Christ. One of the accounts doon sa ministry ng ating Panginoon ay kanya pong kinonfront ang crowd. Nasabi ng Panginoon sa mga sumusunod sa kanya, kaya lamang kayo sumusunod sa akin dahil kayo ay nabusog. Dahil kayo ay nakakatanggap ng pagpapala. So brothers and sisters in the Lord, if we just examine very seriously ang ating din pong buhay, ang ating pong motivation sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Oftentimes, kung we just honest enough na doon sa mga lalabas sa ating examination sa ating mga sarili, we are serving the Lord oftentimes because we are after to His blessings. Naghahangad po tayo na pagpalain ng ating Panginoon. Yun po ang minsan ay, thank you, masakit na katotohanan. So, the same with these perishing people. Para po sa kanila, ang krus ni Kristo ay kahangalan because it is useless. Sa pagiging spiritual nito, doon sa kanilang hinahangad na mga material na bagay, wala silang mapapakinabangan.
Kaya minsan, di ba, yung isang struggle ng mga Kristiyano ay yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon na ginagamit para sa mga missions, na minsan parang walang buwabalik. At ang iba ay napagod, huminto sa kanilang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Because after all, in the first place, in the beginning pa lang, ang kanila kasing motivation sa paglilingkod sa ating Panginoon ay yung ibalik ng Panginoon. I-bless sila ng Panginoon. So, yan po ang isa sa mga issues sa panahon natin ngayon. And even sa panahon ng ating Panginoon. Kaya ang paningin po ng mga Persian people na ito sa cross ng ating Panginoon Kristo is useless because these people na kung saan sabi ni Apostle Paul, perishing people, na doon pa lang sa simula't simula ay hindi na sila tunay na mga nagsisampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang kanilang motivation sa pagsunod sa ating Panginoon ay upang sila ay makatanggap ng blessings. At kapag hindi po yun nila na-experience, hindi po yun nangyari sa kanila, they tend to quit. They tend to stop following the Lord Jesus Christ. That is because they are perishing people. Dahil po sila ay mga perishing people. Gaya po ng binanggit dito ni Apostle Paul. So, for them, the cross of Christ is foolishness to them because it is not useful for them. Dahil po doon sa kanilang nakikita lamang na kailangan nila ng mga material na bagay na kung saan ay temporal, na hindi po yun ang higit sa lahat na nais ibigay ng Panginoon sa mga nagsisampalataya sa Kanya, kundi yung eternal na bagay which is spiritual. Which is spiritual. So kaya, kapatid, kung isa ka sa mga binanggit na ito ni Apostle Paul, at naghangad tayo ng mga kapakinabang na mga bagay, mga kagamit-gamit na bagay sa sarili nating kagustuhan, then remember that most of all, what the Lord Jesus Christ provided for His disciples are those spiritual things. Yung mga spiritual na bagay. Secondly, the cross of Christ is foolishness to these perishing people because it isn't entertaining. So this is the second issue of many people nowadays. Yung gusto silang ma-entertain. Kaya kung boring ang pastor, panay doctrine, binibigyan ng diin sa mensahe, ay yung ganitong uri ng tao na tinawag ni Apostol Pablo na perishing people. Kapag ka meron sa loob ng church, yun po ang karaniwan na mag-walk out, na hindi na babalik sa next Sunday. Because what they want is to be entertained. Ang kanila pong gusto ay ma-entertain. So, naaalala niyo po ba yung isang church minsan na kapag ka ang speaker ay magaling magpatawa? So, gustong-gusto nila yung ganung uri ng pangangaral, ng pagmimensahe ng mga manggagawa. But then, kapag ka tinanong mo kung ano ang pamagat ng mensahe, kapag ka tinanong mo kung ano ang first point, ang naalala ko yung sinabi ni pastor na
na yung kabayo na nung na tinuruan na kapag sinabi nung amo na praise the Lord, kumaripas ka ng takbo. Naalala niyo yung kwento na yon? Na nung nasa bangin na, nung napahinto niya yung kabayo, na hindi sila nahulog doon sa bangin, napapraise God siya, bilang kumiripas uli ng takbo yung kabayo, natuloy na nahulog yung yung mga ganong kwento ko, baka naman mamaya yun ang maalala maalala nyo rin, hindi na yun natin, yung mahalagang mensahe ng salita ng Diyos. Yan. So, yan po yung isa sa mga nakakalungkot na issues ng mga tao ngayon. Many people nowadays, they are after for entertainment. Ang gusto po nila yung ma-entertain sila. Pero yung pinakamahalagang mensahe ng salita ng Diyos na siyang kailangan ng kanilang spiritual na pagkatao, yun po ang ayaw nila. So ito po yung gusto ng mga Persian people po na ito. Kaya nga si Alan Carr, nung kanya pong binigyan ng exposition, yung Romans chapter 1 verse 16, at doon sa kanya pong introduction, ay nag-post po siya ng reasons kung bakit napakahirap sa mga mananampalataya noon na ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo sa mga tao. At ang sabi niya po sa pang-apat na reason na kanyang pinost doon sa kanyang introduction, sa kanyang exposition sa Romans chapter 1 verse 16, na ang sabi doon ni Apostle Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation to those who believe. But then, sa kabila po noon ng pagiging makapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo, marami pa rin po mga Kristiyano, lalo na po sa panahon ni Apostol Pablo, ang natatakot na ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo dahil sa pang-apat na dahilan na pinost ni Alan Carr sa kanyang exposition doon sa passage po na yon o sa verse po na yon, na sabi niya sa fourth reason niya, because everywhere Paul went preaching the cross, he was ridiculed. Kapag pinapangaral daw ni Apostol Pablo ang cross ni Kristo, siya po ay nilalait ng mga tao, cast out, imprisoned, or treated cruelly. Many would not have been able to endure the shame of the cross, sabi ni Alan Carr. And I believe sa mga mananampalataya din po sa panahon na ito, the reason of many Christians who does not share the gospel anymore, share the cross of Christ anymore to the people, ay the same reason na binanggit dito ni Alan Carr. So, the foolishness of the cross of Christ is for the perishing people. Yun po ang paningin ng mga mapapahamak na mga tao sa cross ni Kristo. For them, the cross of Christ is foolishness because they are perishing. Dahil sila po ay mapapahamak. They are being destined to destruction. Sila po ay itinalaga para po sa kapahamakan. And so, gaya po ng binanggit dito ni Apostle Paul, sa pangalawa po nating papansinin dito na uri ng mga tao, para naman po sa mga ligtas, titingnan po natin dito yung the second group of people, and these are those who are being saved. Those who are being saved. And for the saved,
para po sa mga ligtas, sabi rito ni Apostle Paul sa second part ng ating text sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 1, sabi niya, "But to us who are being saved, it is the power of God." It is the power of God. And in verse 24, ang sabi po dito ni Apostle Pablo, "But to those who are called." So doon po sa verse 18, those who are being saved. And sa 24, those who are called, mga tinawag ng Panginoon. It is the power of God. Una, the cross of Christ is the power of God. Ang krus ni Kristo ay siyang kapangyarihan ng Diyos. So kung atin pong papansinin, yung sabi po ni James E. Lawrence, sabi ni James A. Lawrence, "The message of the cross, in other words, is as powerful as dynamite." Doon sa binanggit o ginamit ni Apostle Paul na word na the power of God, the cross of Christ is the power of God. Ang paliwanag po ni James E. Lawrence, the message of the cross, in other words, is as powerful as dynamite and is the greatest of all miracles. The greatest of all miracles. Kung yung mga Pentecostal, na ang palagi nilang tinitingnan at yung kanilang hinihintay, yung mga milagro. But then, yung milagro na pinaka mahalaga sa lahat na nangyayari pa rin po ngayon ay yung mabago ang isang makasalanan. Ang maligtas ang isang mapapahamak. Yan po ang tunay na miracle. Hindi po yung mga pilay na nakalakad o mga lumpo na nakalakad na dinidisplay ng nagsasabi na mga prosperity gospel believers. Na yung kanila pong hinahangad sa ating Panginoon ay lagi silang bigyan ng mga biyaya, bigyan ng kagalingan. Although na yan po ay kayang gawin ng Panginoon, subalit yan po ay mga pansamantala at ang higit sa lahat na nais ng Panginoon na gawin sa ating buhay ay ang tayo ay baguhin sa araw-araw upang ihanda tayo sa kaluwalhatian na darating. Yan po ang tunay na miracle. At yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo na kapangyarihan na pinaliwanag dito ni James Lawrence. Nasabi niya, "The message of the cross, in other words, is as powerful as dynamite and is the greatest of all miracles." Why? Because it is the only event that has ever defeated the most powerful and most unavoidable force on earth, and that is death, yung kamatayan. Yan po ang higit sa lahat na nais i-deal ng ating Panginoon na problema ng tao, ang kamatayan. At dyan po nauugma ang kapangyarihan ng krus ni Kristo. Hindi po sa temporal na pagpapagaling ng mga sakit, ng mga karamdaman ng mga tao. And then ang sabi po dito ni James Lawrence, "What is the one thing that money can never defeated, that politics can never overcome, that awaits us all, no matter how powerful we are? That is the death," yung kamatayan. At doon po ang kapangyarihan ng Diyos, ang daigin ang kamatayan, ang kapangyarihan ng krus ni Kristo. Ang daigin ang kamatayan. Not simply
to heal us from our sicknesses or illnesses. Ngunit yung pinaka mahalaga na karamdaman ng tao, yung kamatayan. Kaya sabi po ni Apostle Paul sa chapter 15 ng 1 Corinthians, sa verse 55, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Because of the cross of Christ, the death is being overcome. Napagtagumpayan ang kamatayan dahil po sa krus ni Kristo. At ang krus ni Kristo is simply telling us about on how the Lord Jesus Christ died. And He died on the cross, through the cross. Ang ating Panginoon ay namatay sa magitan ng kamatayan niya sa cross. That's why binanggit din po dito ni Apostle Paul na the cross of Christ. Kasi sa ganun pong paraan namatay ang ating Panginoon Kristo sa magitan ng kanyang pagkapako sa cross ng Kalbaryo. At dahil po doon sa kamatayan ng ating Panginoon sa cross ng Kalbaryo, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nagapi na daig. And secondly, dito po sa pananaw ng mga naliligtas, para sa mga naliligtas, ang cross ni Kristo ang siyang kapangyarihan ng Diyos. At pangalawa, it is the wisdom of God. It is the wisdom of God. The cross of Christ is the wisdom of God. So yung word po dyan sa first part ng verse 18, nasabi dyan ni Apostle Paul, for the word of the cross is folly to those who are perishing. At doon po sa verse 24 ay malinaw pong binanggit doon ni Apostle Paul na sabi niya, the cross of Christ or Christ Himself is the wisdom of God. Is the wisdom of God. So binanggit po to ni Apostle Paul about the wisdom of God because in the following verses, mapasin po natin dyan, nasabi dyan ni Apostle Paul sa verse 19, pagkatapos niyang sinabi doon sa verse 18, for the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. So dito kasi ang dinidil po dito ni Apostle Paul sa mga mananampalataya na ito na kanyang sinulatan dito po sa Korinto, dito sa Corinth, ay yung pagmamalaki ng kanilang kaalaman, ng kanilang katalinuhan. Di po ba yung Greece, doon po nagsimula yung mythology of the goddess or goddesses. At doon po tinawag doon nagsimula yung philosophy, na ibig sabihin ng philosophy yung lovers of wisdom. Ibig sabihin yung mga tao na magagaling po makipag-argument ay doon po nanggaling. And these believers, being part of the nation of Greece, kahit po sila ay mga mananampalataya na, ay dumarating po yung pagkakataon na dahil po sa kanilang pagiging matalino, ay nagiging dahilan o nagiging daan po ito sa kanila upang magmataas. And so, ito po yung nakita dito Pablo. Kaya binanggit niya po sa kanyang sulat sa mga mananampalataya na ito, yung tungkol sa katalinuhan ng tao. Apart from the wisdom of God, kung
tanging katalinuhan lamang ng tao, ng mundo, no man will be saved. Sa magitan po ng kaalaman ng katalinuhan ng tao, wala pong kaligtasan. Kaya sabi po ni Charles Haddon Spurgeon, it is certain that a blind man is no judge of colors. Ang isa daw pong bulag ay hindi siya maaaring maghatol doon sa mga kulay. A deaf man is no judge of sound. Ang isang bingi na tao ay hindi maaaring maghatol doon sa mga tunog. And a man who has never been quickened into spiritual life can have no judgment as to spiritual things. So kaya, kung wala ang wisdom ng Diyos na siyang magbibigay ng katalinuhan, ng kaalaman sa isang tao, ay hindi niya po malalaman ang daan ng kaligtasan. Dahil ang ating Panginoon, gaya po ng binanggit doon sa Luke chapter 11 verse 49, therefore also the wisdom of God said, I will send them prophets and apostles, some of whom they will kill and persecute. So dito makita po natin that the wisdom na nabanggit po dito is referring to our Lord Jesus Christ. Yung wisdom po na binabanggit dito ay siyang ating Panginoong Hesukristo. And so, apart from the wisdom or apart from the Lord Jesus Christ, there is no salvation for a sinner. Wala pong kaligtasan sa isang makasalanan na kung saan ay gagamitin niya ang sarili niyang kaalaman, katalinuhan, ang makalupa niyang, makamundo niyang kaalaman o katalinuhan. Dahil sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. In other words, ang sinasabi po rito ng ating Panginoon Kristo, apart from Him, the wisdom of God, there is no knowledge of salvation. Wala pong makakaintindi sa kaligtasan na tao kung hindi sa magitan ng kaalaman ng Diyos na walang iba na tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Tumutukoy sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi din po ni Martin Luther sa kanyang comment dito po sa passage na ito, sabi niya, all of our clever wisdom and reason can will serve to make mad saints and wild Christians, but they can never know our Lord Christ unless they first became fools. O maliban na lamang na sila po ay magpakababa na hanggang sa maging gaya sila po ng mga mangmang sa paningin ng mga tao. Sabi ni Martin Luther, and humbly let themselves be taught and lead by the simple word of God. By the simple word of God. So the wisdom also that Apostle Paul mentioned here is referring to the word of God. And the word of God, ang siya pong nagsasabi sa tao kung paano po maligtas. So kung hindi po babase ang mga tao dito sa mundo sa itinuturo ng salita ng Diyos, kung paano maligtas ang isang makasalanan, kung gagamitin nila ang kanilang sariling katalinuhan na sa ganung paraan na alam nila na kanilang gagawin, sila ay maliligtas, then they will not be saved. Hindi sila makakatikim, hindi sila makakatanggap ng kaligtasan. Maliban na lamang na maging gaya sila sa mga Kristiyano, na bagamat tinawag ng mga
nag-aakala ng mga tao dito sa mundo na sila ay matatalino at ang paningin nila sa mga mananampalataya ay mga mangmang dahil po sa pagtuturo at pagsasabi at pananampalataya doon sa sinasabi ng banal na kasulatan na upang maligtas ang isang tao ay manampalataya sa krus ni Kristo o kay Kristo mismo, sa ating Panginoong Hesukristo mismo. So yan po yung binabanggit dito ni Martin Luther. Kaya, dahil sabi din po ng Proverbs chapter 4 verse 5, get wisdom, get insight, do not forget and do not turn away from the words of my mouth. From the words of my mouth. So pagkatapos po banggitin dito ni King Solomon yung sabi niya, get wisdom. Ang sabi niya po sa last part ng verse na ito, do not turn away from the words of my mouth. So dito, yung wisdom is referring to the word of God. And when it comes to salvation, pagdating po sa kaligtasan, ang tama at ang sure o ang sigurado na matatanggap ng isang tao ang kaligtasan ay kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon uli sa John 14:6? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung hindi mananampalataya sa kaalaman ng Diyos, sa wisdom of God, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, ang isang makasalanan, hindi siya maliligtas. Hindi siya maliligtas. Kaya sabi po ni David Guzik sa kanyang systematic theology, sabi niya po, sa kanya din pong komentary sa passage na ito, sa text na ito, the world through wisdom did not know God. Yung wisdom na tinutukoy niya dito, yung wisdom of the world. There is a constant tendency to think that the smartest and wisest humans will know the most about God. But God cannot be found through human wisdom, but only through the message of the cross. Only through the message of the cross. The pursuit of human wisdom may bring on earth an earthly contentment or happiness, though this is rare, but in itself, it can never bring the true knowledge of the true God. So yung katalinuhan po ng tao ay hindi po sapat upang kanyang malaman ang kaligtasan sa magitan ng krus ni Kristo o sa magitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Because of this, brothers and sisters in the Lord, the message of the cross of Christ is foolishness to whom? To those who are perishing. But to those who are saved, being saved, it is the power of God and the wisdom of God. And so therefore, because it will save the sinners, because the cross of Christ is the power of God and the wisdom of God, let us continue preaching the cross of Christ to others. Patuloy po nating ibahagi ang krus ni Kristo at lagi po nating tatandaan, dadalhin po palagi natin sa ating mga isipan, is that the cross of Christ is the power of God and the wisdom of God for salvation. So therefore, every time na tayo po ay mag-isip na parang ayaw na nating dalhin ang ebanghelyo ng cross ni Kristo sa mga tao,
let us remember these truths. In conclusion, sa ating pong pagtatapos, let us remember this, brothers and sisters in the Lord. The message of the cross will always be foolish to those who are looking for something more than the Lamb of God who takes away the sin of the world. But to all who are looking for Him, to all who are looking for the one who saves us from our foolish ways of living, to all who are looking for the one who saves us from our sin, this foolish message of the cross is the very power of God. Is the very power of God. So this foolish message of the cross is the only message that really matters. Because this is the only matters. Doon po sa mga makasalanan, let us continue preaching the cross of Christ to others. Patuloy po nating ibahagi ang cross ni Kristo sa mga tao. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kaalaman ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga makasalanan. Tayo po ay makuwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. We thank you so much, O Lord, for continually challenging us na huwag huminto, Panginoon, sa aming pong patuloy na pangangaral ng mensahe ng krus ni Kristo sa mga tao. O also called the gospel of Christ to others. Dahil ang tanging nagsasabi na ang krus ni Kristo ay kamangmangan, ay kahangalan, ay yung mga tao na mapapahamak. Yung mga tao na mapapahamak. Subalit sa mga naliligtas, ito ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kaalaman ng Diyos para sa kaligtasan ng isang makasalanan. Lord, help us, Panginoon, na mula sa aming puso ay amin pong uunawain, Panginoon, ang kahalagahan ng pangangaral ng krus ni Kristo sa mga tao at hindi lamang hanggang sa aming isipan, Panginoon. By heart, O Lord, help us to experience the urgency to preach the cross of Christ to others. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May I request everyone to please stand as we sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. This is the word of God from 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Praise the Lord for the reading of the scripture. You may now take your seats.
Tayo po'y manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa katapatan nyo na pinakita sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa bawat mga pangailangan namin na pinagkakalom nyo, na sapat, higit pa, Lord, sa lahat ng aming hinihiling. Kaya, Panginoon, bilang kayo ang Diyos namin na tapat, na nagbibigay ng aming mga pangailangan, muli tanggapin nyo ang aming pagsamba sa aming pagbibigayan. Tanggapin nyo ang aming kapo, aming mga halaga na pinangako namin sa iyo at aming mga handog, Panginoon, bilang pagsamba at maging mabuting tagapamahala rin, Panginoon, na yung mga ari-arian. Purihin ka, Lord, sa iyong kabutihan at magitnaan niyo po kaming nagtatapat at nagagalak sa aming pagsamba sa tulong ng Banal na Espiritu. Ito lang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay ating pong awiting ang ating closing song, The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, the old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last are laid down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Lord Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Na tatapos namin, Panginoon, na may natutunan kami, Lord God, sa mensahe na ipinabatid ng aming pastor ngayong araw na ito, Panginoon.
Naway maisabuhay namin, Panginoon, ang mga aral ninyo, Panginoon, na galing sa inyong salita, Panginoon. At mga Panginoon, ay kayo po, ingat sa aming pagtapos sa aming gawain, Panginoon, sa aming mga pupuntahan pa, Panginoon. Kayo, Lord God, ang manguna sa amin, Lord God, sa aming mga gawain pa sa parating na linggo, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. At pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God. Kayo lamang pong maluwalhati, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Now to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with the unfailing kind, oh, be not ashamed of his way. May the Lord find us faithful. May his word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Mga kapatid, daladala mo ang pangako ng Panginoon na ika'y higit mananagumpay sa mga araw na darating, kaya wala kang papanggabahan. Kaya huwag mong kakalimutan, palagi mo nadaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po natapos ang ating gawain sa umagang ito at maaari tayo maupo para sa ating mga announcement.